Luto naman tayo ngayon mga boss ng fried chicken. Ito ay madalian na pagluluto or gusto mong kumain ng fried chicken or nag-request yung anak mo. Yan, pwede mo itong gawin sa bahay. Napakalutong. Grabe yung crispy. Ayan, simulan na natin. So dito sa isang lagayan, ikaw na, anong lagay mo? Bowl ba yan or ano ba? Basta malaki. So, lagyan mo lang ng all-purpose flour. Tapos, ayan, meron tayong paprika, chili powder yung una. Tapos, ayan, bitchin. At saka, yung asin. So, dinamihan ko na yung asin. Tsaka yung paminta na durog. Ayan. So, nilalagyan ko ng bitchin para mas malasa. Ayan, huwag kayo matako sa bitchin. Masarap yan. Tapos, ganyan, masamasahin mo lang hanggang sa ma-mix ng maayos. Tapos, maglagay ka ng kaunti ng mixture mo sa chicken. Tapos, yan, lamas-lamasin mo na hanggang sa ma-mix lahat. And then, pag na-mix na lahat yan, syempre, isa-isa mo lagay yung chicken na nilagyan mo ng harina. Isa-isa lang para, hindi magdikit-dikit. Tapos, ang pagkalagay ko ng harina, kinutsara ko muna hanggang sa matabunan lahat. Okay? And then, yun na nga. So, nung natabunan lahat, painit muna tayo ng mantika kasi medyo mabagal na init yung mantika natin. At yung habang nagpapainit tayo, yan. So, kinamay ko na yan. So, hanggang sa, makot lahat. So, yun na isa-isa natin hanggang sa maayos ang pagka-coat. So, yun na. Hindi na natin dinouble coat. Kasi pwede na yan. So, yun. Ayusin mo lang na pagkakot. And then, dito na tayo sa prito. Ayan. So, ito na yung naabutan natin. Hindi ko na-record pala yung unang lagay ko. Di ba maganda sana yun eh. Ayan. So, yun. Ilagay mo lang din isa-isa. Huwag kang mag-alala kung nagkapatok-patong yan. Kasi coat na coat yan sa harina. Hindi magdidikit yan. Kasi yung harina, pag nabasa ng oil, ano lang yan, kumbaga titigas, tsaka magiging crispy. So, maghihiwalay-hiwalay din. So, ito yung ginawa ko. Kahit dagdagan mo pa yan, pwede pa. Patong-patong niya yan. Kasi pag yung harina, liliit din naman yung manok. Ayan, so, inayos ko lang. So, kumbaga, para hindi masyado, para malublob din yung iba. So, ganyan. And then, ang tik-tik dito, kasi dapat, ito kasi ito, maliliit, tsaka buto-buto. So, dapat maluto talaga siya. And then, pag maliliit naman, you can do it na iprito mga 5 minutes per side. After 5 minutes, pwede mo siyang baliktarin. Ganyan. Tapos, another 5 minutes na naman every side. Ganun lang. Kaya nakikita po dyan may dugo pa na lumalabas. Kasi ganun talaga pag mga buto-buto na types ng manok. Ayan. Pag malalaki namang manok, pwede mong 6 minutes per side. Kasi normally ang manok 12 minutes talaga yan na lulutuin. Pag nakalublob lahat, like yung naka-deep oil talaga. Pero kung ganito na anong tawag dyan? Nakita yung iba. So, per side mo na lang, 5 minutes. So, maliliit lang naman to. Kung malalaki, 6 minutes. Tapos, yan. Since ito, luto na to So, inaano ko lang. Talagang pinapalutong ko palalo. Kasi mas malutong siya kapag pag medyo tinatagalan mo. And then, yan. So, pero konti na lang kahit 2 minutes na lang more. And then, after that, pwede mo nang hanguin. So, yun. Paghango mo nito, isip ka na kung ano yung pwede mong sausawan dito. Pwede tuyo mansi. Sobrang sarap. And syempre, pwede rin gravy. Pwede mong tumas. At saka pwede rin ketchup. Ito na nga, hinango na natin. And dito pa lang, mararamdaman mo talaga na very lutong. Malutong na malutong. At syempre, lutong-luto na rin yan sa ilalim. So, crispy na crispy talaga yan. Kaya mong gawin guys sa bahay lang. Ang importante, meron ka lang nung harina. Yan. Kung wala ka naman paprika, ano ba yan? Mga pinaglalagay ko na iba. Okay lang yan. Importante may asin
Nakakahingal pala to. Yung dire-diretso ka na voice over. Mayroong harina. Ayan. Yan yung pinaka-importante eh. Tsaka yung black pepper. Dito naman, since gusto ko ng gravy, so gumamatay ng gravy. So ganito lang din kabilis gawin yung gravy. Ayan. So magtunaw ka lang ng butter. Tapos ilagay mo yung sobra ng yung pang breading mo. Ayan. May sobra naman yan. Hindi man talaga mauubos. Tapos igisa mo lang hanggang sa matuyo. And then lagyan mo lang ng tubig. So habang naglalagay ka ng tubig, make sure mo lang na sinasabay mo sa paghalo para hindi magbuo-buo. Tapos yung tubig naman, tansyahin mo lang. And then yung kulay, if gusto mo ng medyo brown-brown, pwede ka maglagay ng konting toyo. Ayan. So since yung harina mo, templado na yan. So wag mo na damihan ng toyo kasi mas aalat. Kasi may asin na nilagay natin dyan. So yung tubig naman, ikaw nang bahala magtansya. Kung gusto mo ba ng medyo malabnaw-labnaw para gawin mo sabaw, pwede naman. Pero kung gusto mo naman na medyo sticky, ayan, no? Medyo alam mong hindi yung kakapit pa sa manok. So pwede naman. So sa akin naman gusto ko yung medyo kakapit pa sa manok, medyo sticky na pagka-gravy, no? Para sulit talaga. Kasi sa labas pag nagbebenta nito, yung gravy parang kulang na lang tubig na kasi napakalabnaw. So ito, ganitong style ng gravy ang gusto ko. So napakasarap na nito. Templado na yung harina eh. Tapos may pa, yung butter. So talaga ang sarap niya. So yan yung gravy natin ngayon. Siyempre, ano pa bang next na gagawin natin? Kainan na. So ganito lang kabilis. Mag-fried ng chicken sa bahay. Ay saka siyempre, magawa ng gravy. Kain tayo. Sino ako natitikim? Okay. So subukan muna natin na walang gravy. So yung gravy, ganun lang kabilis gawin. Ano sa'yo? So walang gravy muna. Kamay lang tayo. Oh, crispy. First bite. Grabe yung crispy. Lambot. Tsaka luto din siya. Maliliit kasi na size. Kahit mga 5 minutes per side lang, okay na. Sarap. Wala pang gravy to Yung crispy. Hindi ko lang kung narinig nyo yan. Grabe. Try natin yung gravy. Magkapares talaga ito. Yun guys, mabilisan lang, napakadaling gawin. Pwede nyo na itong subukan. Matutuwa sigurado kung may mga anak ka na mahilig sa fried chicken. I-try mo na to.